Ang tabing ni Carlos, Bahagi 1. Ako si Miguel Santos at ngayon na 48 taon na ako. Hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari noong 1988. 17 pa lang ako noon, pero ang mga pangyayaring iyon ay tumatak sa aking isipan na parang sugat na hindi gumagaling. Minsan nga, nag-iisip ako kung panaginip lang ba ang lahat, pero ang mga detalye ay masyadong malinaw, masyadong totoo para sa isang panaginip. Nakatira ako noon sa bundok ng Mindanao kasama ang aking tito Rodrigo at pinsan kong si Luz. 2 taon na rin mula nang namatay ang aking mga magulang sa aksidenteng sasakyan sa kalsadang pababa ng bayan. Walang ibang pamilyang tumanggap sa akin kundi si Tito Rodrigo, kapatid ng aming tatay. Mabait naman siya, kahit medyo matanda na at palaging may sakit sa tuhod. Si Luz naman, mas matanda sa akin ng 3 taon, ay parang ate ko na rin. Siya ang nag-aalaga sa aming bahay habang si Tito ay naghahanap buhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga basket. Ang aming tahanan ay maliit na kubo na gawa sa nipa at kawayan, nakatayo sa tabing ng bundok na puno ng mga puno ng nara at mulave. Malayo kami sa sentro ng bayan, mga 2 oras na lakad pababa ng... Pero hindi namin ito iniisip na problema dahil payapa naman ang aming buhay o kaya naman ay yun ang Noong mga panahong iyon, may mga balitang dumadating sa amin tungkol sa mga jerang nangyayari sa ibang parte ng Mindanao. Mga komunistang rebelde raw na nakikipagpatayan sa mga sundalo ng gobyerno. Pero malayo naman kami sa mga lugar na iyon, kaya hindi namin ito masyadong pinapansin. Ang aming mundo ay limitado lang sa bundok namin, sa mga trabahong kailangan gawin araw-araw, at sa mga kwentong sinasalita ng mga kapitbahay namin kapag may okasyong Si Tito Rodrigo ay mahilig magtrabaho ng maaga. Bago pa sumikat ang araw, gising na siya at naghahanda na ng mga gamit para sa trabaho. Ang kanyang mga kamay ay medyo matigas na dahil sa mahabang taong paggawa ng basket, pero magaling pa rin siyang humabe. Ang kanyang mga mata naman ay madalas na malungkot, lalo na kapag nakikita niya ako. Alam kong natatandaan niya ang aming tatay kapag nakikita niya ako dahil magkahawig daw kami. Miguel, sabi niya sa akin isang umaga habang nag-aayos siya ng mga rattan strip. Kailangan nating umakyat sa bundok ngayong nauubos na ang aming rattan at kailangan nating kumuha ng mga bago. Tumango ako. Sanay na ako sa ganitong mga. Simula nang mamatay ang aming mga magulang, laging kasama ko si Tito sa mga Hindi lang dahil kailangan ng tulong, kundi dahil ayaw din niyang mag-isa akong maiwan sa bahay. Sasama rin si Luz. Dagdag niya habang tumitingin sa direksyon ng kusina kung saan nagluluto si Luz ng aming almusal. Mas magaan ang trabaho kapag 3 tayo. Si Luz ay tumawa sa kusina. Tito, alam mo naman na ako ang pinakamahusay sa pagpili ng magagandang rattan. Sigaw niya mula roon. Totoo naman, si Luz ay may mata para sa kalidad ng rattan. Nakikita niya agad kung saan ang mga pinakamahusay na halaman at alam niya kung paano pipiliin ang mga edad na tamang-tama para sa paggawa ng basket. Minsan nga napapaisip ako kung paano niya nagagawa iyon. Nagsimula kaming mag-prepare para sa lakad na iyon. Mga 3 araw kaming mag-aayos ng mga gamit na dadalhin. Mga kutsilyo para sa pagputol ng rattan, mga lubid para sa pagbubuhat, at sapat na pagkain para sa 2 araw sa bundok. Si Tito ay nag-ayos din ng kanyang lumang rifle na ginamit niya noon sa trabaho bilang hunter. Hindi naman para sa tao, sabi niya, kundi para sa mga hayop na maaaring maging delikado sa amin. Sa bundok maraming wild boar, paliwanag niya sa akin habang nililinis ang baril. Minsan ay lumalabas din ang mga oso, kailangan nating mag-ingat. Pero alam kong may ibang dahilan din si Tito kung bakit niya dala ang baril. Mga nakaraang buwan, may mga kwentong narinig kami mula sa ibang mga manggagawa ng rattan. Mga kwentong tungkol sa mga kakaibang tunog sa gabi, mga mata na nakikita sa kadiliman, at mga tao na biglang nawawala sa bundok. Sabi ng iba, mga aswang daw. Sabi naman ng iba, mga rebelde na nagtago sa bundok. Si Luz ay hindi naniniwala sa mga kwentong ganito. Mga pamahiin lang yan, sabi niya. Siguro mga rebelde talaga, pero hindi naman tayo nila pakikialaman. Pero ako, hindi ako sigurado. May mga gabi kasi na narinig ko ang mga kakaibang tunog mula sa bundok. Hindi ko alam kung mga hayop ba o kung ano, pero may something sa mga tunog na iyon na nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng nasa mundo ay nakikita natin. Noong gabi, bago ang aming pag-akyat, nagkakarinigan kami tungkol sa mga plano para kinabukasan. Si Tito ay nagpaliwanag ng ruta na tatahakin namin. May kilala siyang lugar sa bundok na maraming magagandang rattan, pero medyo malayo at kailangan naming maglakad ng mahigit 2 oras mula sa aming bahay. Doon tayo matutulog sa gubat, sabi niya. May kilala akong maliit na cave na safe, tapos kinabukasan,
babalik na tayo dala ang mga ratan. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. May feeling ako na may mangyayaring importante sa lakad na iyon, pero hindi ko masabi kung ano. Parang may something na naghihintay sa amin sa bundok, pero hindi ko alam kung maganda ba o masama. Kinabukasan, bago pa mag-umaga, gumising na kami. Si Luz ay naghanda ng pagkain na dadalhin namin habang si Tito ay nag-check ng mga gamit. Ako naman ay nag-prepare ng aming mga water containers at iba pang essentials. Habang naglalakad kami paakyat sa bundok, napapansin ko ang kakaibang katahimikan ng bundok. Wala masyadong mga ibon na kumakanta at parang ang mga hayop ay nagtago. Si Tito ay napapansin din ito. Strange, bulong niya sa akin. Usually maraming tunog dito sa part na ito ng bundok. Si Luz ay nagtanong, Tito, sigurado ka ba na safe tayo dito? Tumango si Tito, pero nakita ko sa kanyang mga mata na may concern din siya. Patuloy kaming naglakad, pero mas mabantay na kami sa paligid. Mga 2 oras ng paglalakad, narating namin ang lugar na target nito. Maraming ratan nga doon, at magaganda ang kalidad. Nagsimula kaming magtrabaho, pero hindi ko maiwasang mapansin na parang may mga mata na nakatingin sa amin mula sa mga puno. Tito, bulong ko sa kanya habang nagpuputol ako ng ratan. May feeling ako na may nakatingin sa atin. Tumigil siya sa trabaho at tumingin sa paligid. Ilang segundo siyang nakatayo, nakikinig sa mga tunog ng bundok. Siguro mga monkey lang, sabi niya. Pero nakita ko na hinawakan niya ang rifle na nakapatong sa tabi niya. Patuloy kaming nagtrabaho pero ang tension ay tumaas. May something sa atmosphere na hindi maganda. Parang ang bundok mismo ay nag-prepare para sa isang malaking pangyayari. Mga hapon na noon nang narinig namin ang mga unang tunog, mga sigaw mula sa malayong parte ng bundok at mga tunog ng putok ng baril. Si Tito ay agad na tumayo at hinawakan ang kanyang rifle. Ano yun, Tito? Tanong ni Luz. Takot na nakita sa kanyang mata. Hindi ko alam, sagot ni Tito. Pero kailangan nating mag-i. Baka mga militar at rebelde na nakikipagpatayan. Mga tunog ay mas lumalapit na. Narinig namin ang mga sigaw ng mga tao, mga putok ng baril, at ibang mga tunog na hindi namin maiintindihan. Si Tito ay nag-decide na kailangan namin tingnan kung ano ang nangyayari. Pero Tito, delikado, protesta ni Luz. Alam ko, sagot ni Tito. Pero kailangan natin malaman kung safe pa ba tayo dito o kailangan na natin umalis. Dahan-dahan kaming naglakad, papunta sa direksyon ng mga tunog. Si Tito ay nauna, hawak ang rifle, habang ako at si Luz ay nasa likod niya. Ang mga tunog ay mas lumalakas at nagsimula kaming makarinig ng mga specific na salita. Pumatay sa lahat, sigaw ng isang boses. Hindi mo kami mapapano, sagot ng iba. Pero may mga ibang tunog din na hindi namin maiintindihan. Mga growling sounds, parang mga hayop. Pero iba, may something sa mga tunog na iyon na nagpapabalahala sa akin. Malapit na kami sa lugar ng gulo nang makita namin ang mga unang tao. Mga sundalo ng militar na nakikipagpatayan sa mga taong nakasuot ng civilian clothes. Pero may something nakakaiba sa mga civilian na iyon. Ang kanilang mga kilos ay parang hindi normal na tao. Mga aswang, bulong ni Tito. At nakita ko ang takot sa kanyang mata. Hindi ako naniniwala sa sinabi niya noon. Pero nang mas malapit kaming tumingin, nakita ko na tama siya. Ang mga kalaban ng mga sundalo ay may mga kakaibang features. Mga mahahabang kuko, mga mata na nagniningning sa kadiliman at mga kilos na hindi tao. Biglang lumalakas ang putukan at nakita namin na ang mga sundalo ay natatalo. Mula sa 10 sundalo na nakita namin sa simula, mga 3 na lang ang natira at ang isa sa kanila ay mukhang wounded. Kailangan natin silang tulungan, sabi ni Tito. Pero Tito, simula ni Luz, mga tao sila, putol ni Tito. Hindi natin pwedeng pabayaan na mamatay sila. Pero bago pa kami makagalaw, tapos na ang laban. 2 sa mga natitirang sundalo ay napatay at ang huling sundalo ay nakatakbo palayo sa amin. Nakita namin siyang tumakbo sa direksyon namin at nakita rin namin na hinahabol siya ng mga aswang. Si Tito ay nagready ng rifle niya. Nang makita ng sundalo na may mga tao kami, tumakbo siya papunta sa amin. Tulungan ninyo ako! Sigaw niya. Mga aswang sila! Hindi na nag-isip si Tito. Nagsimula siyang magputok sa mga aswang na humahabol sa sundalo. Ang mga putok ng rifle ay umuugong sa bundok at nakita namin na tumama siya sa isa sa mga aswang. Pero hindi ito napatay. Tumayo lang ulit at patuloy na humahabol. Tumatakbo na papunta sa amin ang sundalo at nakita namin na wounded siya sa braso at sa hita. Mestizo siya, mukhang Spanish at Filipino at may mga markings sa uniform niya na nagpapakita na mataas ang rank niya. Sargento Carlos Mendoza, pagpapakila habang tumatak. Salamat sa tulong.
Patuloy na nagpaputok si Tito at nakita namin na ang mga aswang ay nag-stop sa pagtungtong. Hindi nila ata gusto ang mga tunog ng rifle o baka natatakot sila sa amin dahil may mga armas kami. Kailangan nating umalis dito, sabi ni Sargento Carlos. Hindi pa tapos ang laban. Babalik sila. Tumango si Tito at nagsimula kaming mag-retreat papunta sa aming camp. Dinala namin si Sargento Carlos at habang naglalakad, nagsimula siyang mag-explain ng kung ano ang nangyari. 10 kami sa squad, sabi niya, habol ang hininga. Misyon namin ay hanapin ang mga rebeldeng nagtago sa bundok na ito. Pero hindi mga rebelde ang nakita namin, mga aswang. At alam ko na sound crazy ito, pero totoo. Hindi crazy sa amin ang sinabi niya dahil nakita din namin. Pero nakita ko sa mata ni Luz na struggling pa rin siyang maniwala. Paano ninyo nalaman na mga aswang sila? Tanong ni Tito. Nung una, akala namin mga normal na rebelde lang, sagot ni Sargento Carlos. Pero nang nagsimula ang laban, nakita namin na hindi normal ang kanilang mga kilos. Hindi sila namamatay sa mga putok namin at may mga features sila na hindi tao. Narating namin ang aming camp at doon ay nag-provide si Luz ng first aid kay Sargento Carlos. Nakita namin na marami siyang mga sugat pero hindi masyadong malalim. Ang pinaka-worrying ay ang sugat sa kanyang braso na mukhang gawa ng kuko. Kailangan natin mag-ingat, sabi ni Sargento Carlos habang tinatakpan ni Luz ang kanyang mga sugat. Ang mga aswang ay hindi sumusuko. Babalik sila, lalo na sa gabi. Nakita namin na totoo ang sinabi niya nang magsimula na gumabi. Narinig namin ang mga kakaibang tunog mula sa bundok. Mga howling sounds, mga footsteps na mabibigat, at mga tunog na parang may mga malalaking hayop na gumagalaw sa paligid namin. Ano ang plano natin? Tanong ni Luz. Tumingin si Sargento Carlos sa kanyang mga kamay at nakita namin na may something nakakaiba. Sa kanyang daliri ay may bracelet na gawa sa jade at nakita namin na may mga symbols dito na hindi namin maiintindihan. May something ako na makakatulong sa atin, sabi niya. Pero nakita namin na hesitant siya na mag-explain. Ano yon? Tanong ni Tito. Huminga ng malalim si Sargento Carlos. Ito ay tabing na galing sa aming lolo. Sabi niya, may kapangyarihan itong makaprotekta sa mga supernatural na creatures. Hindi ako naniniwala dati, pero ngayon, tiningnan niya ang bracelet sa kanyang kamay. Ngayon alam ko na totoo. Ang gabi ay mas tumahimik, pero hindi comfortable na katahimikan. Parang ang bundok ay nag-prepare para sa isang malaking pangyayari. At alam namin na tama ang feeling na, Sharfong, ang tabing ni Carlos, bahagi 2. Nang mag-umaga, nakita namin ang mga bakas ng kung ano ang nangyari noong gabi. May mga footprints sa paligid ng aming camp na hindi gawa ng tao. Malalaki, may mga marka ng mga kuko, at may mga pattern na nagpapakita na ang mga gumawa nito ay may iba't ibang laki at hugis. Si Sargento Carlos ay gumising ng mas maaga pa sa amin lahat. Nakita ko siyang nakatayo sa may gilid ng camp, nakatingin sa mga bakas at hawak ang kanyang tabing na jade. Ang kanyang mukha ay seryoso at nakita ko na may mga bagong realization siya tungkol sa nangyari. Miguel, tawag niya sa akin nang makita niyang gising na ako. Halika dito, may ipapakita ako sa iyo. Lumapit ako sa kanya at itinuro niya ang isang particular na footprint na mas malaki kaysa sa iba. Tignan mo ito, sabi niya. Hindi ito ordinaryong aswang. Nakita ko ang sinasabi niya. Ang footprint na iyon ay may mga pattern na iba sa iba. May mga marka ng human foot, pero may mga dagdag na features na parang ng hayop. Ito ay tikbalang, paliwanag ni Sargento Carlos. Half human, half horse creature. Mas delikado pa sa ordinaryong aswang dahil may intelligence sila na parang tao. Gumising na rin si Tito at si Luz at nakita nila ang mga bakas. Si Luz ay natakot nang makita ang mga footprints. Pero si Tito ay mas interested sa explanation ni Sargento Carlos. Sargento, sabi ni Tito, paano mo alam ang lahat ng ito? Hindi ka naman taga dito sa Mindanao. Umupo si Sargento Carlos sa isang bato at huminga ng malalim. Tama ka, galing ako sa Luzon, specifically sa Bataan. Pero ang aming lolo ay may dugong Mindanao. Siya ang nagturo sa akin ng mga kwentong ito at siya rin ang nagbigay sa akin ng tabing na ito. Tiningnan niya ang jade bracelet sa kanyang kamay. Sabi ng aming lolo, ang tabing na ito ay gawa ng isang babaylan na namatay mahigit 100 taon na ang nakakaraan. May kapangyarihan itong magprotekta sa nagdadala nito pero may kapalit. Ano ang kapalit? Tanong ni Luz. Napansin namin na nag-hesitate si Sargento Carlos bago sumagot. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at nakita namin na may something na kakaiba sa kanyang daliri.
Ang kanyang hinlalaki ay may mga marka na parang gawa ng blade. Kailangan ng dugo ng nagdadala, sabi niya. Hindi lang basta-bastang dugo, kundi dugo na binigay ng kusang loob bilang sacrifice. Nagtaka kami sa sinabi niya at nakita namin na mas serious pa ang kanyang mukha. Noong nagsimula ang laban kahapon, patuloy niya, nakita ko na hindi epektibo ang aming mga armas sa mga aswang. Kaya ginawa ko ang sinabi ng aming lolo. Hiwa ko ang aming hinlalaki gamit ang military knife ko at pinahiran ko ng dugo ang tabing. Nakita namin ang mga marka sa kanyang daliri at naintindihan namin na totoo ang sinasabi niya. Pagkatapos na gawin ko iyon, patuloy niya, nagkaroon ng kapangyarihan ang tabing. Hindi lang para sa protection, kundi may ibang mga abilities din. Ano ang ibang abilities? Tanong ko. Tumayo si Sargento Carlos at lumapit sa malaking bato na nasa tabi ng aming camp. Hinawakan niya ang tabing at hinablot ang bato gamit ang kanyang kamay. Sa gulat namin, ang bato na dapat ay hindi niya kayang buhatin mag-isa ay naging light sa kanyang kamay. Enhanced strength, sabi niya. At may iba pa. Nakita namin na totoo ang sinasabi niya nang nakita namin na kaya niyang buhatin ang mga mabibigat na bagay na normally ay hindi niya kaya. Pero may limitasyon din, dagdag niya. Hindi ako pwedeng magamit ang kapangyarihan na ito ng matagal. At every time na ginagamit ko ito, may parte ng aming energy na nawawala. Naupo siya ulit at nag-explain pa ng mga detalye tungkol sa tabing. Sabi niya, ang jade na ginawa dito ay special. Hindi ordinaryong jade na nakukuha sa mga normal na lugar, kundi jade na galing sa bundok na sacred sa mga sinaunang babaylan. Ang aming lolo ay nagtrabaho dati bilang anthropologist, sabi niya. Nag-study siya ng mga pre-colonial na practices ng mga Filipino. Doon niya nakuha ang tabing na ito mula sa isang babaylan na namatay sa bundok na ito mismo. Nagtaka ako sa sinabi niya, sa bundok na ito? Tumango siya. Kaya siguro ako nandito. Hindi coincidence na ang aming mission ay dito sa bundok na ito. At hindi coincidence na nakita ko kayong tatlo. Napaisip ako sa sinabi niya. May sense nga na may connection ang lahat ng nangyayari. Sargento, sabi ni Tito, ano ba talaga ang mission ninyo dito? Nag-hesitate si Sargento Carlos, pero eventually ay nag-decide na sabihin sa amin ang totoo. Officially, ang mission namin ay hanapin at in-neutralize ang mga communist rebels na nagtago dito sa bundok, sabi niya. Pero may secondary mission din kami na hindi alam ng iba sa squad ko. Nakinig kami ng mabuti sa susunod niyang sinabi. May intelligence reports na may mga supernatural activities dito sa bundok. Mga nawawalang tao, mga kakaibang tunog sa gabi, at mga sightings ng mga creatures na hindi normal. Ang higher command ay nag-decide na magpadala ng special team para ma-investigate. Bakit hindi ninyo sinabi sa squad ninyo? Tanong ni Luz. Dahil hindi sila maniniwala, sagot niya. Ako lang sa squad ang may background sa ganitong mga bagay. Kaya ako ang designated leader para sa special mission na ito. Naintindihan namin kung bakit siya ang naging leader ng squad, kahit mukhang mas bata siya kaysa sa iba. Pero hindi pa tapos ang aming problema, patuloy ni Sargento Carlos. Ang mga aswang na nakita natin kahapon ay hindi lang ordinary na aswang. May nakakontrol sa kanila. Sino? Tanong ni Tito. Hindi ko pa alam, sagot niya. Pero base sa mga pattern ng kanilang pag-attack at ang coordination nila, may leader sila na may mas mataas na intelligence. Habang nagsasalita siya, narinig namin ang mga tunog mula sa bundok. Hindi tulad ng mga tunog kahapon na violent at chaotic. Ang mga tunog ngayon ay organized. Parang may rhythm, parang may pattern. Ano yon? Tanong ni Luz. Nakinig si Sargento Carlos sa mga tunog at nakita namin na nag-worry ang mga drum beats. Sabi niya, traditional na ginagamit sa mga ritual. Nagtaka kami sa sinabi niya. Mga aswang at iba pang supernatural creatures ay may sariling culture din. Paliwanag niya. May mga rituals sila, may mga ceremonies, at may mga specific na practices na ginagawa nila. Ang mga tunog ay patuloy at nakita namin na mas lumalaki ang pattern. Hindi lang drum beat, kundi may mga chanting din na kasama. Kailangan natin mag-move, sabi ni Sargento Carlos. Ang mga tunog na iyan ay sign na may malaking ritual na mangyayari. At kung tama ang suspicion ko, kami ang target ng ritual na iyon. Nagsimula kaming mag-pack ng mga gamit namin, pero nakita namin na may problema. Ang mga ratan na kinuha namin kahapon ay masyadong marami para madaling dalhin habang tumatakbo. Iwan na natin ang mga ratan, sabi ni Tito. Mas importante ang buhay natin. Pero si Sargento Carlos ay may ibang idea. Hindi, sabi niya. May better way para ma-solve natin ang problema na ito. Tiningnan niya ang kanyang tabing at huminga ng malalim. Ang tabing na ito ay hindi lang para sa protection at enhanced strength, sabi niya.
may isa pang major na capability na hindi ko pa na-try. Ano yon? Tanong ko. Time manipulation, sagot niya. Pero nakita namin na uncertain siya sa sinasabi niya. Nagtaka kami sa sinabi niya. Time manipulation? Ayon sa kwento ng aming lolo, ang tabing na ito ay may capability na ma-alter ang flow ng time sa isang limited na area. Paliwanag niya. Hindi time travel, pero pwedeng ma-slow down o ma-speed up ang mga pangyayari sa paligid gumagamit. Hindi kami sure kung naniniwala kami sa sinasabi niya, pero nakita namin na convinced siya na possible ito. Pero ang problem ay hindi ko pa na-try, dagdag niya, at hindi ko alam kung ano ang exact na effect nito. Ang mga tunog mula sa bundok ay mas lumalaki at nakita namin na may mga shadows na gumagalaw sa mga puno. Hindi pa umaga ng husto, pero nakita namin na may mga creatures na nagsisimula ng lumapit sa aming direksyon. Wala na tayong time para mag-isip, sabi ni Sargento Carlos. Kailangan ko nang itry ang time manipulation. Hinawakan niya ng mabuti ang tabing at nagsimula siyang mag-concentrate. Nakita namin na ang jade ay nagsimula ng mag-glow ng light green na kulay. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Luz. Sinusubukan kong i-slow down ang time sa paligid natin, sagot niya habang concentrated pa rin. Para makakuha tayo ng advantage sa mga paparating, biglang naramdaman namin ang kakaibang sensation. Parang ang lahat sa paligid namin ay nagsimula ng gumalawin ng mas mabagal. Ang mga dahon na nahuhulog sa hangin ay parang naging floating. Ang mga tunog ay naging mas mababang frequency. At ang mga shadows na nakita namin sa mga puno ay parang naging frozen. It's working, bulong ni Sargento Carlos. Pero nakita namin na nahihirapan siya sa ginagawa niya. Sa slow motion na mundo sa paligid namin, nakita namin na may mga aswang na lumalapit sa aming camp. Pero dahil sa time manipulation ni Sargento Carlos, sila ay parang statue na hindi gumagalaw. Ano ang susunod na gagawin natin? Tanong ni Tito. Kailangan natin lumabas sa area na ito, sagot ni Sargento Carlos. Ang time manipulation ay may limited na range lang. Kapag nakalabas na tayo sa range, babalik sa normal ang lahat. Dahan-dahan kaming naglakad palayo sa camp at nakita namin na tama siya. Ang mga aswang na nasa loob ng area ay nananatiling frozen. Pero nakita namin na may mga ibang aswang pa na nasa labas ng range na normal pa rin ang kilos. Gaano katagal mo kayang ma-maintain ito? Tanong ni Lou. Hindi ko alam, sagot ni Sargento Carlos, at nakita namin na pawis na siya sa effort. Pero hindi ko feel na matagal ko pa kayang gawin ito. Patuloy kaming naglakad at nakita namin na ang mga aswang na nasa labas ng range ay nagsimula ng mag-react sa aming present. Nakita nila na may kakaiba sa area namin pero hindi nila maiintindihan kung ano. Ilang minuto pa at hindi na kaya ni Sargento Carlos na ma-maintain ang time manipulation. Biglang naging normal ulit ang lahat at ang mga aswang na frozen kanina ay nagulat sa biglang pagkakatanggal namin. Takbo! Sigaw ni Sargento Carlos. Nagsimula kaming tumakbo pababa ng bundok at narinig namin ang mga galit na sigaw ng mga aswang na natrick namin. Pero nakuha namin ang advantage na kailangan namin at malayo na kami sa kanila nang makarecover sila. Habang tumatakbo, nagsimula si Sargento Carlos na mag-explain ng mga bagay na hindi niya na-mention kanina. May isa pang importante na dapat ninyong malaman, sabi niya habang tumatakbo. Ang mission ko dito ay hindi lang para sa aswang. Ano pa? Tanong ko habang tumatakbo din. May intelligence reports na may traitor sa aming unit, sagot niya. Yung isa sa mga kasama ko ay may connection sa mga supernatural creatures na ito. Nagtaka kami sa sinabi niya. Sino? Tanong ni Tito. Si Kapitan Diego, sagot niya. Ang second in command ko. May suspicion ako na siya ang dahilan kung bakit alam ng mga aswang ang aming exact na location at plans. Naalala ko ang mga pangyayari kahapon at may sense nga na may kakaiba sa koordinasyon ng mga aswang. Parang alam nila kung paano makakuha ng advantage sa mga sundalo. Pero paano mo nalaman na traitor siya? Tanong ni Luz. May mga clues, sagot ni Sargento Carlos. Una, siya lang ang may access sa aming communication equipment kagabi bago mag-start ang mission. Pangalawa, nakita ko na may jade bracelet din siya na katulad ng akin pero different na kulay. At pangatlo, noong nagsimula ang attack ng mga aswang, siya ang unang nawala sa group. Naintindihan namin ang suspicion niya at nakita namin na may logic ang mga evidence na sinasabi niya. Ano ang plano mo? Tanong ni Tito. Kailangan ko siyang hanapin, sagot ni Sargento Carlos. At kailangan ko malaman kung ano ang totoong connection niya sa mga aswang na ito. Narating namin ang mas mababang parte ng bundok at doon ay nag-decide kaming mag-rest saglit. Nakita namin na hindi na kami hinahabol ng mga aswang pero nakita namin din na may mga smoke sa malayong parte ng bundok
na nagpapakita na may mga activities pa rin doon. Sargento, sabi ko, hindi ba mas safe na bumaba na lang tayo sa bayan at mag-report sa authorities? Umiling siya. Hindi pa pwede. Wala pang concrete evidence para ma-prove na traitor si Kapitan Diego. At kung hindi ko ma-solve ang problema na ito, mas maraming tao ang magiging delikado. Nakita namin na determined siya na tapusin ang misyon niya, kahit delikado. Sasama kami sa'yo, biglang sabi ni Tito. Nagtaka ako sa sinabi niya, pero nakita ko sa kanyang mata na serious siya. Tito, delikado, protesta ni Luz. Alam ko, sagot ni Tito, pero hindi natin pwedeng iwan si Sargento Carlos mag-isa. At kung may traitor na nag-cooperate sa mga aswang, ibig sabihin hindi safe din tayo kahit bumaba pa tayo sa bayan. May point si Tito at nakita ko na tumango si Sargento Carlos sa sinabi niya. Pero hindi ko pwedeng isama kayo sa delikadong misyon, sabi ni Sargento Carlos. Hindi ka namin hinahayaang pumili, sagot ni Tito. Parte na kami ng problema na ito simula nang nakita namin ang nangyari ka. Nakita namin na nag-appreciate si Sargento Carlos sa determination ni Tito, pero worried pa rin siya para sa safety namin. Okay, sabi niya eventually, pero dapat sundin ninyo ang lahat ng instructions ko. At kapag naging masyadong delikado, kailangan ninyong umalis agad. Tumango kami at nagsimula siyang mag-explain ng plano niya para hanapin si Kapitan Diego at malaman ang totoo tungkol sa kanyang connection sa mga aswang. Ang tabing ni Carlos, bahagi 3. Ang plano ni Sargento Carlos ay simple pero delikado. Kailangan namin bumalik sa bundok para hanapin si Kapitan Diego, pero hindi sa diretsong paraan. Ginamit niya ang kanyang knowledge sa military tactics para makagawa ng strategy na hindi namin inaasahan. Ang mga aswang ay may pattern, paliwanag niya, habang nagda-drawing ng rough map sa loop. Mga gabi sila aktibo, pero sa umaga ay nagtatago sila sa mga cave o sa mga mataas na parte ng bundok. Si Kapitan Diego ay alam niya ang pattern na ito, kaya sigurado akong doon siya magtatago. Tinuro niya ang isang parte ng kanyang rough map. May cave system dito na alam ko dahil na-scout namin ito last week. Kung tama ang suspicion ko, doon niya ginagawa ang mga deals niya sa mga aswang. Pero paano natin sila malalapitan nang hindi tayo makikita? Tanong ni Luz. Ngumiti si Sargento Carlos at tiningnan ang kanyang tabing. Dito magagamit ang isa pang capability ng tabing na ito. Hindi lang time manipulation at enhanced strength, may invisibility capability din ito. Nagtaka kami sa sinabi niya. Invisibility? Hindi completely invisible, paliwanag niya. Pero may ability na maging blend sa environment, parang camouflage, pero mas advanced. Para ipakita niya sa amin, hinawakan niya ang tabing at nag-concentrate. Nakita namin na unti-unti siyang naging blur, hindi completely invisible, pero mahirap siyang makita, lalo na kung hindi mo alam na nandoon siya. Amazing! Bulong ni Tito. Pero may limitation din ito, dagdag ni Sargento Carlos habang bumabalik sa normal. Hindi ko kayang gawin ito ng matagal, at hindi ko rin kayang kasama kayo sa effect. Nag-isip kami ng alternative at naisip ni Tito ang isang solution. May alam akong mga secret paths sa bundok na ito, sabi ni Tito. Mga path na ginagamit ng mga hunter at mga manggagawa ng ratan. Hindi alam ng mga tao mula sa labas ang mga path na ito. Sigurado ka? Tanong ni Sargento. Tumango si Tito. 30 years na akong nagtatrabaho sa bundok na ito. Alam ko ang bawat sulok, bawat cave, at bawat hidden path. Nakita namin na convinced si Sargento Carlos sa sinabi ni Tito at nag-decide siyang i-trust ang knowledge niya tungkol sa bundok. Okay, sabi niya. Pero kailangan natin mag-prepare ng maayos. Hindi pwedeng mag-improvise lang tayo sa gitna ng misyon. Nagsimula kaming mag-plan ng detalyadong strategy. Si Tito ay nag-describe ng mga secret paths. Si Sargento Carlos ay nag-explain ng mga military tactics. At si Luz ay nag-suggest ng mga practical considerations tulad ng pagkain at emergency escape route. Habang nagpa-planning, nagtanong si Luz ng isang importante na question. Sargento, ano ba talaga ang ultimate goal mo? Dakpin si Kapitan Diego o patayin ang mga aswang? Nag-isip si Sargento Carlos bago sumagot. Honestly, hindi ko pa alam. Depende sa kung ano ang mahahanap natin. Kung si Kapitan Diego ay willing na mag-cooperate at mag-explain ng totoong nangyayari, baka pwede pa siyang masave. Pero kung masama na talaga ang intentions niya, hindi niya na tinapos ang sentence pero naintindihan namin ang ibig niyang sabihin. May isa pang factor pa na kailangan natin i-consider, dagdag ni Sargento Carlos. Ang tabing na ito ay may isang major na capability na hindi ko pa ginagamit. Ano yon? Tanong ko. Reality manipulation, sagot niya. Pero nakita namin na takot siya sa sinasabi niya. Nagtaka kami sa term na reality manipulation. Ayon sa kwento ng aming lolo, ang tabing na ito ay may capability na mag-alter ng reality mismo, paliwanag niya.
Hindi lang illusion o magic trick, kundi aktual na pagbabago ng mga nangyayari. Paano? Tanong ni Tito. Pwedeng maundo ang mga pangyayari, pwedeng ma-change ang mga outcomes, at pwedeng ma-create ng alternative realities. Sagot niya. Pero ang cost nito ay sobrang laki. Ano ang cost? Tanong ni Luz. Nakita namin na nag-hesitate si Sargento Carlos bago sumagot. Ang buhay ng gumagamit, sabi niya, hindi naman namamatay agad. Pero every time na ginagamit ang reality manipulation, may parte ng soul ng gumagamit na nawawala. Nakakatakot ang sinabi niya, pero naintindihan namin kung bakit ayaw niyang gamitin capability na iyo. Pero patuloy niya, kung magiging last resort, gagamitin ko rin ito para ma-save ka. Hindi mo kailangang gawin yon para sa amin, sabi nito. Alam ko, sagot ni Sargento Carlos, pero may responsibility ako sa mga nangyayari. Kung hindi dahil sa mission namin, hindi kayo magiging involved sa problema na ito. Nakita namin na may guilt si Sargento Carlos dahil nadamay kami sa situation, pero sinabi namin sa kanya na hindi niya kasalanan ang mga hapon na nang makumpleto namin ang planning. Ang strategy ay mag-start kami ng late afternoon para makarating sa target area bago maggabi. Gagamitin namin ang secret paths ni Tito para makaiwas sa mga aswang, at si Sargento Carlos ay gagamitin ang kanyang camouflage ability para ma-scout ang cave system. Bago kami mag-start ng mission, nag-decide si Sargento Carlos na mag-share pa ng isang importante na information. May isa pa kayong dapat malaman tungkol kay Kapitan Diego, sabi niya. Hindi siya ordinary na traitor. May suspicion ako na hindi na siya completely human. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Yung jade bracelet na nakita ko sa kanya ay hindi katulad ng akin, paliwanag niya. Ang akin ay green, pero ang sa kanya ay black. At ang black jade ay ginagamit sa dark magic. Nakita namin na serious ang concern niya tungkol dito. Meaning, si Kapitan Diego ay naging vessel na ng dark forces. Patuloy niya. Hindi na siya ang tao na kilala ko before. May something na nagpossess sa kanya o kaya ay na-transform na siya ng magic. Mas naging complicated ang situation, pero hindi namin ito ginawang dahilan para hindi ituloy ang mission. Nagsimula kaming maglakad papunta sa secret path na sinabi ni Tito. Ang path ay medyo hidden. Kailangan namin dumaan sa mga thick vegetation at mga maliliit na creek. Pero nakita namin na tama si Tito. Walang mga signs ng aswang sa area na ito. Habang naglalakad, nagsimula si Sargento Carlos na magkwento ng mga background information tungkol kay Kapitan Diego. Kilala ko si Diego simula pa nung nag-training kami sa military academy, sabi niya. Mabait na tao, loyal sa bayan, at may strong na moral compass. Kaya hindi ko maiintindihan kung paano siya naging traitor. Kailan mo napansin na may kakaiba sa kanya? Tanong ni Luz. Mga 2 buwan na ang nakaraan, sagot niya. Nagsimula siyang mag-act ng weird, naging mas secretive, naging mas aggressive sa mga decisions, at minsan ay nakikita ko siyang nakikipag-usap sa mga tao na hindi ko kilala. Patuloy niya ang kwento habang naglalakad kami sa path. Tapos mga 1 buwan na ang nakaraan, nakita ko na may jade bracelet na siya. Noong una, akala ko ordinary lang na jewelry, pero ngayon na alam ko na ang tungkol sa mga jade na may supernatural powers, na-realize ko na may significance ang bracelet. Nakarating kami sa isang parte ng path na mas mataas, at mula doon ay nakita namin ang cave system na target namin. May mga smoke na lumalabas mula sa cave, at nakita namin na may mga movements ng mga tao sa entrance. Nandun sila, bulong ni Sargento Carlos. Ginawa niya ang camouflage ability niya at nag-scout ng mas malapit sa cave. Mga 10 minuto siyang nawala, at nang bumalik siya, may bad news siya para sa amin. Worse than I expected, sabi niya. Hindi lang si Kapitan Diego ang nandun. May mga aswang din, at may isa pang tao na may black jade bracelet. Sino yung isa pa? Tanong ni Tito. Hindi ko kilala, sagot niya. Babae, mukhang nasa 40s, at may mga traditional na tattoos sa katawan. Siguro ay local na witch o babaylan na naging evil. Naisip namin na mas complicated ang situation kaysa sa inaasahan namin. Ano ang ginagawa nila doon? Tanong ko. May ritual na ginagawa, sagot ni Sargento Carlos. May altar sa loob ng cave, at nakita ko na may mga bones at ibang ritual materials. Mukhang nag-prepare sila para sa malaking ceremony. Anong ceremony? Tanong ni Luz. Based sa nakita ko, transformation ceremony, sagot niya. Mukhang si Kapitan Diego ay completely ma-transform na into something na hindi na human. Nakita namin na urgent ang situation at kailangan namin gumawa ng action bago makomplete ang ritual. Ano ang plano? Tanong ni Tito. Kailangan natin i-interrupt ang ritual, sagot ni Sargento Carlos. Pero hindi natin pwedeng mag-direct attack dahil outnumbered tayo. Nag-isip siya ng strategy at eventually ay nag-come up siya ng plan.
Gagamitin ko ang time manipulation para mas slow down ang ritual, sabi niya. Tapos, habang slowed down sila, papasok tayo sa cave at kukunin natin si Kapitan Diego. Pero sabi mo, limited lang ang time manipulation mo, remind ni Luz. Oo, sagot niya. Kaya dapat perfect ang timing natin. Walang room for error. Nag-prepare kami para sa mission. Si Tito ay nag-ready ng emergency escape route. Si Luz ay nag-prepare ng first aid materials. At si Sargento Carlos ay nag-ready ng kanyang mga weapons at ang tabing. Habang nag-prepare, biglang narinig namin ang mga chanting mula sa cave. Ang chanting ay mas malakas na kaysa kanina at nakita namin na may red glow na lumalabas mula sa entrance ng cave. Nagsimula na ang ritual, sabi ni Sargento Carlos. Kailangan na natin kumilos ngayon. Lumapit kami sa cave at nakita namin na tama ang observation ni Sargento Carlos. May mga aswang na nakaguard sa entrance pero nakita namin din na focused sila sa ritual na nangyayari sa loob. Si Sargento Carlos ay nag-activate ng kanyang time manipulation ability. Nakita namin na ang mga aswang ay naging slow motion at ang chanting ay naging mas mababa ang frequency. Tara, bulong niya at pumasok kami sa cave. Sa loob ng cave, nakita namin ang scene na hindi namin inaasahan. Si Kapitan Diego ay nasa gitna ng altar, nakatali, pero nakita namin na may mga dark veins na lumalabas sa kanyang katawan. Ang babae na may black jade bracelet ay nakastand sa tabi ng altar. Nagchant ng mga words na hindi namin maintindihan. Pero ang pinaka-shocking na nakita namin ay ang mga aswang na nasa paligid ng altar. Hindi sila ordinary na aswang. May mga features sila na kombinasyon ng human at animal. At nakita namin na may mga intelligence sa kanilang mga mata na mas mataas kaysa sa normal na aswang. Mga evolved aswang, bulong ni Sargento Carlos. Mas dangerous pa sa ordinary na aswang. Nakita namin na si Kapitan Diego ay conscious pa pero struggling na. Ang mga dark veins sa kanyang katawan ay tumutubo pa at nakita namin na unti-unti siyang naging iba. Kailangan natin siyang kunin ngayon, sabi ni Sargento Carlos. Pero nang lumapit kami sa altar, biglang tumigil ang time manipulation. Hindi na kaya ni Sargento Carlos na ma-maintain ito at bumalik sa normal ang lahat. Ang babae ay nag-turn sa direction namin at nakita namin ang kanyang mukha. May mga tattoos siya na glow ng red at ang kanyang mga mata ay completely black. Akala ninyo hindi ko kayo nakita? Sabi niya sa isang boses na hindi natural. Diwata Malaya ang pangalan at controller ako ng lahat ng supernatural creatures sa bundok na. Nakita namin na trapped kami sa loob ng cave at ang mga evolved aswang ay nagsimula ng lumapit sa amin. Pero hindi pa huli ang lahat, patuloy ni Diwata Malaya. Join ninyo si Diego sa transformation at magiging parte kayo ng aming army. Tumanggi si Sargento Carlos. Hindi kami sasama sa inyo. Tumawa si Diwata Malaya. Hindi kayo may choice. Nagsimula ang laban sa loob ng cave at nakita namin na mas mahirap ang situation kaysa sa inaasahan. Fast. Ang tabing ni Carlos, bahagi 4. Ang laban sa loob ng cave ay naging brutal agad. Ang mga evolved aswang ay mas mabilis at mas intelligent kaysa sa mga nakita namin kahapon. Hindi sila random na umaatake. May coordination sila, may strategy. At nakikita namin na nag-communicate sila sa isa't isa gamit ang mga tunog na hindi namin maiintindihan. Si Sargento Carlos ay agad na nag-activate ng kanyang enhanced strength ability pero nakita namin na hindi sapat ito laban sa dalawang evolved aswang na lumapit sa kanya. Ang kanilang mga kuko ay mas mahaba at mas matalas at ang kanilang bilis ay almost superhuman na. Tito, Luz, magtago kayo sa likod ng mga bato. Sigaw ni Sargento Carlos habang nakikipag-wrestle sa isang aswang. Sumunod kami sa sinabi niya, pero nakita namin na hindi safe ang posisyon namin dahil may ibang aswang na pumupunta sa direksyon namin. Si Tito ay kumuha ng malaking bato at ihagis ito sa ulo ng aswang, pero kitang nakita namin na hindi ito apektado. Mga normal na weapons ay hindi epektibo sa kanila, sigaw ni Sargento Carlos. Kailangan ng blessed na weapons o spiritual na powers. Habang nag-struggle si Sargento Carlos, nakita namin na si Diwata Malaya ay patuloy sa kanyang ritual. Ang dark veins sa katawan ni Kapitan Diego ay mas lumalaki na at nakita namin na nagsisimula na siyang mag-transform physically. Ang kanyang mga kamay ay nagiging mas mahaba, ang kanyang mga kuko ay tumutubo at ang kanyang mukha ay nagiging iba. Hindi ko kayang pigilan ang lahat ng ito mag-isa, sigaw ni Sargento Carlos. Habang natatamaan ng kuko ng aswang sa kanyang braso, nakita namin na kailangan namin gumawa ng desperate move. Si Luz ay biglang tumayo mula sa hiding place namin at lumapit sa altar. Luz, hindi, delikado, sigaw ni Tito. Pero hindi siya nakinig.
May determination sa kanyang mata na hindi namin naramdaman before. Lumapit siya sa altar at hinawakan ang kamay ni Kapitan Diego. Diego, gumising ka. Lumaban ka sa transformation, sigaw niya. Biglang tumigil si Diwata Malaya sa kanyang chanting at tumingin kay Luz na may galit sa mata. Stupid girl, sabi niya. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Alcahay. Pero nakita namin na may effect ang ginawa ni Luz. Si Kapitan Diego ay biglang nag-open ng mata at tumingin sa paligid. May consciousness pa siya kahit na ongoing ang transformation. Si Carlos, bulong niya nang makita si Sargento Carlos. Diego, lumaban ka! Sigaw ni Sargento Carlos habang patuloy na nakikipaglaban sa mga aswang. Nakita namin na si Kapitan Diego ay sinusubukan niyang kumalas sa mga tali pero mahina pa siya dahil sa ritual. Pero may nakita kaming kakaiba sa kanyang Black Jade bracelet. Biglang nag-crack ito at lumabas ang isang dark smoke. Ano yon? Tanong ni si Diwata Malaya ay biglang naging worried. Hindi pa pwede mawala ang connection. Naintindihan namin na ang Black Jade bracelet ay ang source ng control niya kay Kapitan Diego. At dahil sa intervention ni Luz, nawasak ang connection. Biglang naging mas aggressive si Diwata Malaya. Tiningnan niya si Luz na may intense na galit at nagsimula siyang mag-chant ng ibang spell. Kung hindi ko makokontrol si Diego, ikaw naman ang gagawin kong vessel. Sigaw niya kay Luz. Dark energy ay lumabas mula sa kanyang mga kamay at papunta kay Luz. Pero bago pa maabot ni Luz ang energy, biglang kumalat si Tito at humarang sa kanila. Hindi mo gagalawin ang pamangkin ko, sigaw ni Tito. Ang dark energy ay tumama kay at nakita namin na nagsimula siyang masaktan. Pero hindi siya sumuko. Patuloy niyang hinaharangan si Diwata Malaya para hindi maabot si Luz. Tito, sigaw ni Luz. Nakita ni Sargento Carlos ang nangyayari at nag-decide siyang gamitin ang isang dangerous na capability ng kanyang tabing. Kailangan ko nang gamitin ang reality manipulation, sigaw niya. Hindi! Sabi mo dangerous yon! Protesta ko. Walang choice, sagot niya. Kung hindi ko gagawin ito, mamamatay tayong lahat. Hinawakan niya ng mabuti ang kanyang jade tabing at nagsimula siyang mag-concentrate ng sobrang intense. Nakita namin na ang green glow ng tabing ay nagiging mas bright at nagsimula kaming maramdaman ang kakaibang energy sa buong cave. Biglang naging slow motion ang lahat. Pero hindi tulad ng time manipulation kanina. Mas intense ito, mas powerful. At nakita namin na hindi lang time ang naapektuhan. Ang reality mismo ay nagsimula ng mag-shift. Ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Diwata Malaya. Pero nakita namin na hindi niya fully makontrol ang kanyang powers dahil sa reality manipulation. Ina-alter ko ang reality ng cave na ito, sagot ni Sargento Carlos. Pero nakita namin na nahihirapan siya. Ginagawa kong hindi totoo ang ritual mo. Nakita namin na tama ang sinabi. Ang altar ay nagsimula ng mag-fade. Ang mga dark veins sa katawan ni Kapitan Diego ay nagsimula ng mawala. At ang mga evolved aswang ay nagiging confused dahil hindi nila maiintindihan ang nangyayari. Pero ang cost ng ginagawa ni Sargento Carlos ay nakita namin agad. May mga dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang balat ay naging mas maputi at nakita namin na may dugo na lumalabas mula sa kanyang ilong. Carlos, tumigil ka na! Namamatay ka! Sigaw ni Kapitan Diego na fully conscious na dahil sa nawala na ang ritual. Hindi pa tapos, sagot ni Sargento Carlos. Kailangan kong i-ensure na hindi nababalik si Diwata Malaya. Tinuon niya ang reality manipulation kay Diwata Malaya at nakita namin na nagsimula siyang mag-fade din. Pero hindi siya sumusuko. Ginagamit niya ang lahat ng remaining power niya para lumaban sa reality manipulation. Hindi mo ako mapapawala, sigaw niya. Diwata ako. Part ako ng bundok na ito. Ang laban sa pagitan ng reality manipulation ni Sargento Carlos at ang natural power ni Diwata Malaya ay naging intense. Nakita namin na ang buong cave ay nagsimula ng mag-shake at may mga cracks na lumabas sa mga walls. Ang cave ay babagsak, sigaw ni Kapitan Diego. Kailangan natin umalis dito. Pero hindi pwedeng umalis si Sargento Carlos habang ginagamit niya ang reality manipulation. Kung titigil siya, babalik lang ang lahat sa original state at mananalo si Diwata Malaya. Kailangan ninyong umalis na, sigaw ni Sargento Carlos. Ako na ang bahala dito. Hindi ka namin iiwan, sigaw ko. Pero nakita namin na hindi na sustainable ang ginagawa niya. Ang reality manipulation ay masyadong powerful para sa tabing at nakita namin na may mga cracks na rin na lumabas sa jade bracelet niya. Biglang may naisip si Kapitan Diego. Carlos, ang Black Jade ko, baka pwede natin i-combine ang power ng dalawang tabing. Pero sabi mo, evil ang Black Jade mo, sagot ni Sargento Carlos. Hindi evil ang Jade mismo.
paliwanag ni Kapitan Diego. Ang evil ay ang way kung paano ginagamit. Kung gagamitin natin ito para sa good, magiging good rin ang effect. Walang choice si Sargento Carlos, kundi itry ang suggestion ni Kapitan Diego. Hinawakan ni Kapitan Diego ang kanyang Black Jade bracelet at tinuon ito kay Sargento Carlos. Combine mo ang power natin, sabi ni Kapitan Diego. Ginawa ni Sargento Carlos ang sinabi niya at nakita namin na ang green glow ng kanyang tabing ay nagmerge sa black glow ng tabing ni Kapitan Diego. Ang effect ay mas powerful kaysa sa inaasahan namin. Ang combined power ay sobrang lakas na hindi na kaya ni Diwata Malaya na lumaban. Nakita namin na biglang nag-scream siya at nagsimula ng mag-dissolve into smoke. Hindi pa ito tapos! Sigaw niya habang nawawala. Babalik ako. At sa susunod, mas prepared na ako. Pero kahit na nawawala na siya, patuloy pa rin ang reality manipulation. Ang cave ay patuloy naguguho at nakita namin na kailangan na namin umalis. Tumigil ka na sa reality manipulation, sigaw ni Kapitan Diego kay Sargento Carlos. Hindi ko kayang kontrolin, sagot ni Sargento Carlos. Masyadong powerful ang combined effect. Hindi ko ma-stop. Nakita namin na problem ito. Ang reality manipulation ay naging too powerful at hindi na nila makontrol. Ang buong cave ay nagsimula ng mag-collapse at nakita namin na pati ang ibang parte ng bundok ay naapektuhan na. May isa pang way, sigaw ni Kapitan Diego. Pero kailangan nating mag-sacrifice ng isa sa mga tabing. Ano? Tanong ni Sargento Carlos. Ang Black Jade ko ay pwedeng mag-absorb ng excess power, paliwanag ni Kapitan Diego. Pero kapag ginawa ko ito, masisiglap ang Jade at hindi na pwedeng magamit pa. Gawin mo, sigaw ni Sargento Carlos. Ginawa ni Kapitan Diego ang sinabi. Tinuon niya ang Black Jade sa excess power ng reality manipulation. At nakita namin na nagsimula itong mag-absorb ng energy. Ang Black Jade ay nagiging mas dark, mas intense, hanggang sa biglang nag-crack ito at naging powder. Biglang tumigil ang reality manipulation at nakita namin na bumalik sa normal ang lahat. Pero ang cave ay patuloy pa rin na gumuguho dahil sa damage na ginawa ng magic. Takbo! Sigaw ni Kapitan Diego. Tumakbo kaming lahat palabas ng cave. Si Tito ay medyo weak pa dahil sa attack ni Diwata Malaya, kaya tinulungan siya ni Luz. Si Sargento Carlos ay sobrang weak din dahil sa ginawa niyang reality manipulation, kaya tinulungan siya ni Kapitan Diego. Nakalabas kami sa cave just in time. Ang buong cave system ay bumagsak at nakita namin na may malaking crater sa lugar na dating may cave. Okay na ba lahat? Tanong ni Kapitan Diego. Tumingan kaming lahat at nakita namin na may mga sugat at bruises, pero buhay pa naman kaming lahat. Salamat sa ginawa mo, Diego, sabi ni Sargento Carlos. Kung hindi mo na-sacrifice ang Black Jade mo, hindi sana natin na-stop ang reality manipulation. Ginawa ko lang ang tama, sagot ni Kapitan Diego. Sorry sa lahat ng nangyari. Hindi ko maintindihan kung paano ako naging controlled ni Diwata Malaya. Nag-explain si Sargento Carlos tungkol sa effect ng Black Jade at kung paano ito ginagamit para sa control. Pero tapos na yon, sabi ni Sargento Carlos. Ang importante, nasa tamang side ka na ulit. Tumingin kami sa paligid at nakita namin na tahimik na ang bundok. Walang mga aswang na makikita, walang mga kakaibang tunog, at parang bumalik na sa normal ang lahat. Tapos na ba talaga? Tanong ni Luz. Sa ngayon, oo, sagot ni Sargento Carlos. Pero sabi ni Diwata Malaya na babalik siya. Kaya kailangan natin mag-prepare para sa susunod na encounter. Pero nakita namin na may problema si Sargento Carlos. Ang kanyang jade tabing ay may mga cracks na rin at nakita namin na unti-unti na ring nawawala ang power nito. Ang tabing mo, sabi ni Kapitan Diego. Alam ko, sagot ni Sargento Carlos. Masyadong powerful ang ginawa namin. Hindi designed ang jade para sa ganong level ng magic. Nakita namin na concerned siya sa nangyayari sa tabing pero hindi niya ito pinapakita. Ano ang susunod na gagawin natin? Tanong ni T. Bumalik muna tayo sa civilization, sagot ni Sargento Carlos. Mag-report ako sa headquarters tungkol sa nangyari at kailangan din ninyong makakuha ng proper medical attention. Pero habang naglalakad kami pababa ng bundok, nakita namin na may mga bagay na hindi pa resolved, may mga tanong pa na hindi pa nasasagot, at may feeling kami na hindi pa tapos ang adventure na ito. Yun ang tabing ni Carlos, Bahagi 5. 2 araw na ang nakakaraan mula nang mangyari ang incident sa cave, pero nakita namin na hindi pa tapos ang lahat. Habang naglalakad kami pababa ng bundok, nagsimula kaming makatanggap ng mga signs na may mas malaking problema na paparating. Una, ang weather ay biglang nag-change. Mula sa maayos na panahon ng mga nakaraang araw, biglang naging maulap at windy. May mga dark clouds na dumating mula sa karagatan at naramdaman namin na may bagyo na paparating. Bagyo,
sabi ni Tito habang tumitingin sa kalangitan. Malaki yata ito. Si Sargento Carlos ay nag-check ng kanyang military radio pero walang signal na tumatanggap. Dead ang communication, sabi niya. Hindi natin makontak ang headquarters. Pangalawa, kahit na defeated na si Diwata Malaya sa cave, nakita namin na may mga supernatural activities pa rin sa bundok. Hindi na mga aswang, pero may mga ibang creatures na lumalabas sa gabi. Mga tikbalang, mga kapre, at mga ibang mythical creatures na dating hindi nakikita sa area na ito. Parang naging magnet ang bundok para sa mga supernatural creatures. Observation ni Kapitan Diego. Siguro dahil sa ginawa nating reality manipulation. At pangatlo, ang pinaka-worrying na observation ay ang nangyayari sa tabing ni Sargento Carlos. Hindi lang may cracks, pero nakita namin na may kakaibang energy na lumalabas mula dito. Hindi na green glow, kundi isang mixed color na hindi namin maiintindihan. Carlos, sabi ni Kapitan Diego habang tinitignan ang tabing, ang energy ng jade mo ay unstable na. Totoo ang sinabi niya. Nakita namin na minsan ay biglang mag-glow ang tabing, tapos biglang magiging dim. At every time na nangyayari ito, si Sargento Carlos ay nagiging weak saglit. Alam ko, sagot ni Sargento Carlos, may feeling ako na ang tabing ay overloaded sa power na ginamit namin. Nag-worry kami sa condition niya, pero hindi namin alam kung ano ang pwede gawin para ma-fix ang problem. Mga hapon na noon nang makarating kami sa mas mababang parte ng bundok, near sa boundary ng aming barangay. Pero nakita namin na may kakaiba din sa area na walang mga tao na nakikita at ang mga bahay ay parang abandoned. Saan ang mga tao? Tanong nila. Lumapit kami sa isa sa mga bahay at nakita namin na may mga signs ng struggle. May mga basag na gamit sa loob, may mga dugo sa sahig, pero walang mga katawan na makikita. May nangyari dito habang wala tayo, sabi ni Tito. Pumasok kami sa aming bahay at nakita namin na hindi rin ito na spare. May mga basag na plato, mga gamit na nakalat, at may mga footprints na hindi gawa ng tao. Mga aswang ang pumasok dito, sabi ni Sargento Carlos pagkatapos niyang i-examine ang mga footprints. Pero may nakita kaming kakaiba. Sa mesa sa aming bahay, may sulat na nakalagay. Hindi sulat ng tao, kundi mga symbols na hindi namin maiintindihan. Ano ito? Tanong ko. Tiningnan ni Sargento Carlos ang mga symbols at nakita namin na naging pale ang kanyang mukha. Ito ay ancient script, sabi niya. Ginagamit ng mga babaylan sa mga rituals. Ano ang sinasabi? Tanong ni Kapitan Diego. Hindi ko completely matranslate, pero makikita ko ang ilang words. Sagot ni Sargento Carlos. Something about revenge, transformation, at bagyo. Biglang naintindihan namin kung bakit may bagyo na paparating. Hindi natural na bagyo ito, kundi ginawa ni Diwata Malaya bilang parte ng kanyang revenge. Sabi niya sa cave na babalik siya, naalala ni Luz. Ito yung comeback niya. Tumango si Sargento Carlos at ginagamit niya ang bagyo para ma-empower ang mga natitirang aswang at iba pang creatures. Habang nag-uusap kami, biglang lumakas ang hangin at narinig namin ang mga unang tunog ng bagyo. Hindi ordinary na tunog ng hangin, kundi may mga mixed na tunog ng mga sigaw at howling ng mga creatures. Nandito na siya, sabi ni Sargento Carlos. Tumingin kami sa labas at nakita namin ang isang sight na hindi namin makakalimutan. Ang bagyo ay hindi ordinaryong bagyo. May mga dark spirits na gumagalawe sa hangin. May mga creatures na lumilipad kasama ng mga ulap. At sa gitna ng lahat, nakita namin ang figure ni Diwata Malaya, pero mas powerful na kaysa sa nakita namin sa cave. Lumaki ang power niya, observation ni Kapitan Diego. Dahil sa bagyo, paliwanag ni Sargento Carlos, ang mga supernatural creatures ay nakakakuha ng power mula sa natural disasters. Ang bagyo ay mas lumapit sa aming bahay at nakita namin na kasama nito ang mga aswang, tikbalang, at iba pang creatures na controlled ni Diwata Malaya. Pero ang mas nakaka-concern, nakita namin na may mga tao din na kasama niya. Mga tao na may dark veins sa katawan, katulad ng nangyari kay Kapitan Diego sa cave. Ang mga missing na tao sa barangay, na-realize ni T. Ginawa niya silang controlled creatures. Kailangan natin silang i-save, sabi ni Luz. Pero paano? Tanong ko. Ang jade tabing ni Sargento Carlos ay unstable na. At wala na ang black jade ni Kapitan Diego. Nag-isip si Sargento Carlos at nakita namin na may naging idea siya. May isang way, sabi niya, pero sobrang risky at hindi ko alam kung magiging successful. Ano yon? Tanong ni Kapitan Diego. Pwede kong gamitin ang remaining power ng tabing para sa isang final reality manipulation, paliwanag niya. Pero hindi para sa present, kundi para sa past. Nagtaka kami sa sinabi niya. Ibig kong sabihin, babalik ako sa past events at babaguhin ko ang mga nangyari
para hindi umabot sa punto na ito, dagdag niya. Pero sabi mo dangerous ang reality manipulation, remind ni Luz. Oo, sagot niya. At ang gagawin ko ngayon ay mas dangerous pa. Kapag na-alter ko ang past events, posible na mamatay ako sa process o kaya naman matrapped ako sa alternative timeline at hindi na makakabalik. Hindi namin gusto ang idea na ito, pero nakita namin na mas lumalaki ang bagyo at mas dumarating ang mga creatures. May alternative ba? Tanong ni T. Wala, sagot ni Sargento Carlos. Kung hindi ko gagawin ito, lahat tayo ay magiging controlled ni Diwata Malaya at mas maraming tao pa ang magiging casualty. Nakita namin na determined siya sa desisyon niya, pero nakita din namin na takot siya sa possible consequences. Okay, sabi ni Kapitan Diego, pero kung gagawin mo ito, kailangan mong i-specific kung saan ka babalik sa timeline. Oo, sagot ni Sargento Carlos. Babalik ako sa point kung kailan nagsimula ang mission namin sa bundok. Babaguhin ko ang route namin para hindi kami umabot sa cave at hindi ma-discover ni Diwata Malaya na may tabing ako. Pero kung gagawin mo ito, sabi ko, hindi na namin matatandaan ang nangyari sa amin. Oh, sagot niya. Kayo ay babalik sa original timeline ni at ang memories ninyo tungkol sa adventure na ito ay magiging parang panaginip lang. Hindi namin alam kung gusto namin ito o hindi, pero nakita namin na walang ibang choice. Ang bagyo ay umabot na sa aming bahay at narinig namin na mga creatures na nagsisimula ng mag-attack sa mga nearby structures. Si Diwata Malaya ay nakita namin sa may bintana, nakatingin sa amin na may evil smile sa mukha. Carlos, sigaw niya mula sa labas. Lumabas ka, tapusin natin ang nasimulan namin. Hindi mo na kami pwedeng takutin, sigaw ni Sargento Carlos. Hindi ba? Sagot ni Diwata Malaya. Tingnan mo ang ginawa ko sa mga tao ng barangay ninyo. Biglang naging visible sa amin ang mga controlled na tao. Nakita namin ang mga neighbor namin, mga kakilala namin na naging puppet na ni Diwata Malaya. Ang kanilang mga mata ay naging black, ang kanilang mga kilos ay robotic at nakita namin na wala ng consciousness sa kanila. Kung hindi mo ako susundan, patuloy ni Diwata Malaya, ang lahat ng ito ay magiging permanent at mas marami pang tao ang magiging ganito. Nakita namin na hindi bluff ang sinasabi niya. Ang power niya sa bagyo ay mas malaki kaysa sa nakita namin sa cave. Gawin mo na ang reality manipulation, sabi ni Kapitan Diego kay Sargento Carlos. Ito na ang time. Tumango si Sargento Carlos at hinawakan ng mabuti ang kanyang jade tabbing. Pero bago niya ginawa ang reality manipulation, may sinabi muna siya sa amin. Salamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Kahit na hindi ninyo matatandaan ang adventure na ito, gusto ko malaman ninyo na nagkaroon kayo ng malaking impact sa buhay. Carlos, sabi ni Luz, ingat ka. Babalik ako sa timeline na safe kayo, promise niya. Nagsimula na siyang mag-concentrate para sa reality manipulation. Ang hadi tabbing ay nagsimula ng mag-glow, pero nakita namin na mas unstable pa ang glow kaysa sa mga previous times. May problema, sabi ni Sargento Carlos. Ang tabbing ay halos wala ng power. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Kapitan Diego. Hindi ko alam kung kakayanin niya ang reality manipulation, sagot niya. Baka ma-stuck ako sa pagitan ng timeline. Pero walang time para mag-isip ng alternative. Ang mga controlled creatures ay nagsimula ng pasukin ang aming bahay at nakita namin na si Diwata Malaya ay naglalakad na papunta sa aming direction. Gawin mo na, sigaw ni Tito. Ginawa ni Sargento Carlos ang reality manipulation pero nakita namin agad na may problema. Ang jaded tabbing ay nag-crack completely at ang power na lumalabas ay hindi stable. Ang reality sa paligid namin ay nagsimula ng mag-shift pero hindi tulad ng mga previous times na smooth ang transition. Ang paligid ay parang naging glitchy, parang may mga parts ng different timelines na nag-overlap. Hindi stable ang reality manipulation, sigaw ni Sargento Carlos. Nakita namin na may mga parts ng cave sa bundok, may mga parts ng original na barangay bago ang attack, at may mga parts ng current situation na nagmix lahat sa isa. Ano ang nangyayari? Tanong ko. Ang tabing ay hindi kayang ma-handle ang reality manipulation, paliwanag ni Sargento Carlos. Ginagawa niyang multiple timelines sa isang place. Ang situation ay naging chaotic. Nakita namin na si Diwata Malaya ay confused din sa nangyayari at ang kanyang mga controlled creatures ay naging disoriented. Kailangan mo tapusin ang reality manipulation, sigaw ni Kapitan Diego. Hindi ko kaya, sagot ni Sargento Carlos. Ang tabing ay bumubukas na. Nakita namin na totoo ang sinabi niya. Ang jaded tabing ay may mga malaking cracks na at may white light na lumalabas mula sa loob. Pero biglang may nangyari na hindi namin inaasahan. Ang white light na lumalabas sa tabing ay nakarating kay Diwata Malaya
at nakita namin na nagsimula siyang mag-scream. Ano ito? Sigaw niya. Bakit naaapektuhan ako ng light mo? Na-realize ni Sargento Carlos kung ano ang nangyayari. Ang pure energy ng Jade ay natural na enemy ng dark magic. Ang white light ay kumukalat sa buong area at nakita namin na lahat ng dark magic ni Diwata Malaya ay nawawala. Ang mga controlled na tao ay bumabalik sa normal. Ang mga aswang ay tumatakbo palayo at ang bagyo ay nagsisimula ng humina. Impossible! Sigaw ni Diwata Malaya habang nawawala ang power niya. Pero ang cost sa ginawa ni Sargento Carlos ay nakita namin. Ang kanyang tabing ay completely naging powder na at nakita namin na sobrang weak na niya. Carlos! Sigaw namin. Pero bago pa namin siya maabot, biglang naging white ang lahat sa paligid na. Ang reality manipulation ay naging successful pero hindi sa way na inaasahan namin. Ang tabing ni Carlos, Bahagi 6. Nagising ako sa aming kubo na parang galing sa isang mahabang panaginip. Ang araw ay sumisilip na sa bintana at narinig ko ang familiar na tunog ng mga ibon sa labas. Si Tito Rodrigo ay nasa kusina na, naghahanda ng almusal at si Luz ay nasa labas na naglalaba. Miguel, tawag ni Tito. Gising ka na pala, kain na. Tapos akyat tayo sa bundok para sa ratan. Umupo ako sa kama at nag-isip. May kakaibang feeling ako na parang may nangyaring importante pero hindi ko matandaan kung ano. Parang may mga fragments ng memories sa isip ko. May mga sundalo, may mga creatures, at may isang lalaking may jade bracelet. Pero parang panaginip lang lahat. Miguel, okay ka lang? Tanong ni Luz na pumasok sa kubo. Mukhang tulala ka. Oo, sagot ko. Weird lang na panaginip ko kagabi. Nagtawa si Luz. Ano naman ang napanaginip mo? Sinubukan kong ikwento ang mga fragments na natatandaan ko. Pero habang sinasabi ko, mas nagiging unclear ang mga detalye. May mga aswang, may mga sundalo, at may lalaking may magic bracelet na nakipaglaban sa mga masasamang spirit. Wow, sabi ni Luz. Grabe ang imagination mo. Siguro dahil sa mga kwentong naririnig mo sa mga kapitbahay. Tumango ako, pero may feeling pa rin ako na may totoo sa panaginip na iyon. Nagbihis ako at lumabas para makakain ng almusal. Habang kumakain, napapansin ko na tahimik si Tito. May something sa kanyang mukha na parang nag-iisip din siya ng malalim. Tito, okay ka lang? Tanong ko. Oo, sagot niya. Kaso, may kakaibang panaginip din ako kagabi. Parang may nangyaring importante sa bundok, pero hindi ko matandaan ang detalye. Nagtaka ako sa sinabi niya. Coincidence ba na pareho kaming nagpanaginip ng mga kakaibang bagay? Ano ang napanaginip mo, Tito? Tanong ko. May mga sundalo na nakita ko, sabi niya. May isa sa kanila na mukhang mestizo at may jade bracelet siya. Tapos may mga creatures na nakipaglaban sa kanila. Nakita namin na si Luz ay nakinig din sa usapan namin. Ay, Tito, sabi ni Luz. Ako din may ganyang panaginip. May babae na may dark magic at may mga aswang na controlled niya. Nagtinginan kaming tatlo. Hindi pwedeng coincidence na lahat kami ay nagpanaginip ng mga connected na scenes. Baka shared dream, biro ni Luz. Or baka may nangyaring totoo talaga, pero naging parang panaginip lang sa atin. Hindi kami naniniwala sa shared dream, pero hindi rin namin ma-explain kung bakit pareho ang mga elements ng mga panaginip na. Pagkatapos mag-almusal, naghanda kami para sa lakad sa bundok. Habang naglalakad papunta sa mountain trail, nakita namin na may mga tao na bumababa mula sa bundok. Mga sundalo, mga militar, sabi ni Tito. Baka may operation sila sa bundok. Lumapit ang leader ng grupo sa amin. Mestizo siya, mukhang Spanish at Filipino, at may familiar na mukha. Nakita ko sa kanyang kamay na may jade bracelet, pero grayish ang kulay nito, hindi green. Good morning, pati niya sa amin. Sargento Carlos Mendoza. Biglang kumabog ang puso ko nang marinig ang pangalan niya. Siya yung lalaki sa panaginip ko. Ah, Sargento, sagot ni Tito. Miguel Santos po. Ito po ang pamangkin ko na si Miguel at ang anak ko na si Luz. Tumango si Sargento Carlos, pero nakita ko sa kanyang mata na may kakaibang recognition din. Parang kilala niya rin kami. Nakatira kayo dito sa bundok? Tanong niya. Oo po, sagot si Tito. Mga manggagawa po kami ng ratan. Umuupo po kayo ngayon sa bundok? Tapos na ang mission namin, sagot ni Sargento Carlos. Peaceful naman ang bundok. Walang mga rebelde na nakita. Pero nakita ko na may something na hindi niya sinasabi. May concern sa kanyang mukha at nakita ko na madalas siyang tumingin sa jade bracelet niya. Sargento, sabi ko biglang, yung bracelet ninyo, ano po yun? Nagulat siya sa tanong ko. Ah, family heirloom lang ito. Galing sa lolo ko. May power po ba yan? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit ko na itanong. Mas nagulat pa si Sargento Carlos sa tanong ko. Tumingin siya sa akin ng matagal. Parang nag-a-assess kung ano ang alam ko. Bakit mo na itanong? Tanong niya.
Hindi ko alam, sagot ko. Biglang pumasok lang sa isip ko. Nakita ko na nag-isip siya ng malalim. Eventually, nag-decide siya na mag-open up ng konti. Miguel, sabi niya, may napanaginip ka bang kakaiba kagabi? Gulat ako sa tanong niya. Opo, may mga sundalo, mga aswang, at may lalaking may magic bracelet na nakipaglaban sa mga masasamang spirit. Naging pale ang mukha ni Sargento Carlos. Tiningnan niya si Tito at si Luz. Kayo din ba may mga ganyang panaginip? Tanong niya sa kanila. Tumango silang dalawa. Huminga ng malalim si Sargento Carlos at umupo sa isang bato. Hindi panaginip yon, sabi niya. Totoo ang lahat ng yon. Nagtaka kami sa sinabi niya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Luz. Kagabi, may nangyaring malaking supernatural event sa bundok na ito. Paliwanag ni Sargento Carlos. May mga aswang na nag-attack. May evil spirit na nagngangalang Diwata Malaya at nakipaglaban ako sa kanila gamit ang jade tabbing na ito. Tiningnan niya ang kanyang bracelet. Pero sa huli, kailangan kong gamitin ang reality manipulation para ma-defeat siya. Ang ginawa ko ay bumalik sa past at binago ang timeline para hindi kayo ma-involve sa danger. Hindi pa rin kami completely nakakaintindi, pero may sense ang sinasabi niya base sa mga memories na may natatandaan kami. Ibig ninyo pong sabihin, nangyari talaga yon. Pero binago ninyo ang past? Tanong ko. Oo, sagot niya. Sa original timeline, kasama ninyo ako sa adventure. Nakipaglaban tayo sa mga aswang, na-rescue natin si Kapitan Diego at na-defeat natin si Diwata Malaya sa cave. Mas nagiging clear ang mga memories namin habang nag-e-explain siya. Pero kung binago ninyo ang past, sabi ni Tito, bakit natatandaan pa namin? Dahil sa connection na nabuo namin, paliwanag ni Sargento Carlos, ang bond na nakuha namin sa original timeline ay sobrang strong na hindi completely na-erase ng reality manipulation. Nakita namin na may logic ang sinasabi niya at unti-unti nang bumabalik ang mga specific memories namin. Ang Kapitan Diego? Tanong ni Luz. Safe siya sa new timeline, sagot ni Sargento Carlos. Hindi siya na-possessed ng dark magic at hindi siya naging traitor. Nasa ibang mission siya ngayon sa Luzon. At si Diwata Malaya? Tanong ko. Defeated na siya, sagot ni Sargento Carlos. Pero hindi sa way na nangyari sa original timeline. Sa new timeline, hindi niya na-discover ang existence ng tabing ko, kaya hindi niya naging powerful enough para mag-create ng malaking threat. Nakita namin na satisfied si Sargento Carlos sa naging outcome ng reality manipulation. Pero may cost ba ang ginawa ninyo? Tanong ni Tito. Tumango si Sargento Carlos at tiningnan ang kanyang bracelet. Ang jade tabing ko ay hindi na ganoon ka-powerful. Naging gray ang kulay niya at ang mga special abilities ay almost completely nawala na. Hindi kayo nag-regret? Tanong ni Luz. Hindi, sagot niya. Worth it para ma-ensure na safe kayo at ang mga tao sa barangay. Nakita namin ang sincerity sa kanyang mata at na-appreciate namin ang sacrifice niya para sa amin. Ano ang susunod na plans ninyo, Sargento? Tanong ni Tito. Marere-assign ako sa Luzon, sagot niya. Ang misyon ko dito sa Mindanao ay tapos na, pero hindi ko kayo malilimutan. Nakita namin na may sadness sa kanyang mata dahil magli-leave na siya. Kayo naman, tanong niya. Okay lang ba kayo sa nangyari? Hindi ba traumatic ang experience? Sa totoo lang, sabi ko, may part ng akin na grateful na nangyari yon. Hindi man namin completely natatandaan, pero may feeling na naging important yung experience na yon sa amin. Tumango si Luz at si Tito. Oo, sabi ni Luz. Parang naging mas brave kami, mas confident sa sarili namin. At naging mas close kami bilang family, dagdag ni Tito. Ngumiti si Sargento Carlos. Yan ang mga positive effects ng shared experiences. Kahit na naging altered man ang memory, nagsimula na siyang mag-prepare para umalis. Pero bago siya umalis, may binigay siya sa akin. Miguel, sabi niya, kunin mo ito. Binigay niya sa akin ang isang small piece ng jade na galing sa original tabbing niya. Ano po ito? Tanong ko. Isang fragment lang ng original tabbing, sagot niya. Walang special powers na natira, pero pwedeng maging reminder ng adventure na nangyari sa akin. Tinanggap ko ang jade fragment at nakita ko na may warm feeling na galing dito. Salamat po, sabi ko. Ingat kayo palagi, sabi ni Sargento Carlos. At kung may makikita kayong kakaibang activities sa bundok, wag na kayong mag-involve. Tumawag agad sa authorities. Tumango kami at nagsimula na siyang maglakad palayo kasama ang kanyang squad. Nagtinginan kaming tatlo pagkatapos niyang umalis. So, totoo pala yung panaginip namin, sabi ni Luz. Oo, sagot ni Tito. Pero at least safe tayo ngayon. At may bagong story tayo na pwede nating ikwento sa mga apo namin, dagdag ko. Nagtawa kaming tatlo at nagpatuloy sa aming lakad papunta sa bundok para sa rattan hunting. Mga tao nang lumipas mula sa incident na yon. Ako ngayon ay 48 taon na
may sariling pamilya na at may mga apo na gustong makinig sa mga kwento ko. Hindi ko pa rin completely nakakalimutan ang nangyari noong 1988. Minsan, sa mga gabing tahimik, ikukwento ko sa mga apo ko ang adventure na nangyari sa amin ni Sargento Carlos. Lolo, tanong ng isa sa mga apo ko, totoo ba talaga yon? Oo, sagot ko habang hawak ang jade fragment na binigay sa akin ni Sargento Carlos. Totoo ang lahat ng yon. Pero paano, Lolo? Parang fairy tale lang. May mga bagay sa mundo na hindi natin completely maiintindihan. Paliwanag ko. Pero yon ay hindi ibig sabihin na hindi totoo. Nakita ko sa kanilang mga mata ang fascination at takot sa mga kwentong sinasabi ko. Pero Lolo, tanong ng isa pa, nandito pa ba si Sargento Carlos? Hindi ko alam, sagot ko. Pero kung nandito man siya, sigurado akong ginagawa niya pa rin ang trabaho niya na protektahan ang mga tao. Minsan, narinig ko mula sa mga tao sa barangay na may mga nakikitang kakaibang creatures sa bundok. Mga aswang na errant, mga tikbalang na naliligaw, at mga ibang supernatural beings na hindi dapat makita sa area na ito. Pero hindi na sila naging organized threat tulad ng noong 1988. Parang scattered lang sila, walang leader, at walang specific na agenda. Siguro dahil kay Sargento Carlos at sa ginawa niyang reality manipulation. Na-ensure niya na hindi na magiging malaking problem ang mga supernatural creatures sa area na ito. Pero may mga gabi pa rin na nakikita ko ang jade fragment na binigay niya sa akin ay medyo nag-glow. Hindi strong glow, pero noticeable. Siguro reminder na may mga supernatural activities pa rin sa mundo, pero controlled na at hindi na delikado. At sa mga gabing yon, naalala ko si Sargento Carlos at ang sacrifice na ginawa niya para sa amin. Hindi ko siya nakita o nakatanggap ng balita tungkol sa kanya mula nang umalis siya noong 1980. Pero may feeling ako na okay siya at patuloy niyang ginagawa ang misyon niya na protektahan ang mga tao. Salamat, Sargento Carlos, kung saan ka man ngayon. Salamat sa pagligtas sa amin at salamat sa pagtuturo sa amin na may mga heroes sa mundo na handang mag-sacrifice para sa iba. Ang jade fragment na binigay mo sa akin ay naging reminder ko na ang lahat ng sacrifices mo ay may meaning at ang adventure na nangyari sa amin ay naging parte na ng aming mga buhay. Hoy mga kababayan, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, i-like at mag-subscribe para sa mas maraming exciting na mga adventure story. Comment din kayo kung ano pa ang gusto ninyong na mga